na kung paano inyong napagkilala, ay gayon din malalasap ng mga may buhay sa ibabaw ng ang kaloob ng Diyos na buhay na mula sa kalangitan ay binabahagi sa lahat ng may na kung paano ang mga hayop sa parang ay nakakakain ng sapat sa kanilang kagutuman. Gayon din ang tao sa ilalim ng araw ay nagkakaroon ng sapat na kakanin sa araw-araw na kanilang ikinabubuhay. At kung paano ang hangin sa himpapawid ay humihilagpos parot parito, gayon din ang taong walang pananampalataya sa Diyos na buhay. At kung paano ang ampas ng karagatan na kumakaliwat kumakanan, ganon din ang kaisipan ng bawat may buhay sa ilalim ng na sila ay nakakapag-isip sa panahon na kanilang maisip ang tama, datapwat sa panahon na kanilang hindi maisip ang paggawa ng tama, ay puro kamalian at pagkakasala ang kanilang tinatamo sa tuwina-tuwina. Ngayon sabihin ng sanglibutan ang mga bagay-bagay na kanilang nakakamtan, kanilang nahahawakan at nalalasap, ay nagtatagal sa kanilang. Ngayon din sabihin ng sanglibutan na ito'y nagiging sapat sa kanilang pangangailangan upang maligtas sa kagutuman at upang maligtas sa pagkauhaw. Datapwat hindi inalintana ng bawat nilalang na kung anong sasapitin ng kanilang mga kaluluwa matapos na sila'y makalasa ng biyayang material. Datapwat wala ang gabay at patnubay ng Diyos na buhay. Maging sa inyo tagapagmisyon, pumarito kayo sa akin na inyong alalahanin kung anong tungkulin ang dapat nagampanan ng bawat isa't isa sa inyo, na hindi lamang sa ibang tao kailangan matanim ang mga kautusan at palatuntunan ng Diyos na buhay, kundi sa inyo ring mga sarili, na hindi lang dapat na ito'y matanim, kundi ito'y lumabong at magkaroon ng bunga sa bawat isa't isa sa inyo. Sapagkat katotohanan ang aking nihahayag sa inyo, na kung paanong ako ay tumulong sa kapanahunan ng unang sugo sa inyong panahon, na paramihin yaong mga taong nananampalataya sa Espiritu at katotohanan, ay gayon din ko kayong gagabayan at papatnubayan. Tatapwat alalahanin nyo ang mga bagay mula ng una hanggang sa kayo'y tinawagan, kung anong malaki ang pagkakaiba ng taong lumalakad sa kabanalan at ng taong lumalakad sa kalayawan ng pita ng laman. Sapagkat ang panahon ay hindi marapat manahin ng inyong mga anak
at lahi ng lahi ng inyong mga nagiging anak, ang kapanahunang inyong tinataglay. Sapat na baga ang panahong ito sa inyo? Sapat na baga ang ganitong biyaya o kahirapan na inyong tinatamo upang kayo ay makalagpas sa kagutuman at sa pangangailangan ng inyong katawang may lupa? Atin yung sabi, kung yan baga ang inyong ipagmamalaki sa inyong mga mahal sa buhay, ang matinding kagutom, matinding kahirapan, pagkauhaw at pagkagutom sa karunungan ng kabanalan. Alalahanin ninyo, maraming tao rin ang nanampalataya sa katotohanan at sa espiritu buhay, datapwat nang sila hindi sumunod, na bagamat sila ay may pananampalataya at hindi naging sapat ang kanilang paggawa, ano ang kanilang kinasadlakan? Ano't ang kanilang mga kaluluwa ay pilit na nanghingi ng katulungan sa aming harapan upang sila'y mga ligtas, datapwat sila ay sumasamba sa espiritu at katotohanan. Imulat nyo ang inyong paningin. Imulat nyo ang inyong pagkaunawa sa mga bagay na ito, sapagkat bilang kayong tagapagmisyon, tagagabay ng mga bulag, tagaakay ng mga walang paningin, at higit sa lahat, kayo ang sinasabi at tinatawag na mga pinahirap. Paanong tataglayin ng mga taong nadidiliman yaong ilaw na inyong daladala kung kayo mismo sa inyong mga sarili, ang ilaw na inyong tinataglay, ay paalamang ang naiilawan at hindi ang buong pagkatao? Kanila bagang makikita sa inyo na kayo'y tunay na may liwanag kung ang inyo lamang talampakan ang nagniningning sa liwanag at hindi ang buong pagkatao? Marami na ang panahong dumatal, naging aksayado kayo sa panahon na inyo dapat nagugulin ng mga bagay-bagay sa paggawa ng kabanalan kesa sa paggawa ng walang kabuluhan. Aklat ng Jonas 2 mula 1-2. Nang magkagay na nalangin si Jonas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda, at kanyang sinabi, tinatawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati, at siya'y sumagot sa akin mula sa tiyan ng Siol. Ako'y sumigaw, at iyong dininig ang aking tinig. Ibig niyo ba bagang maganap ang mga bagay na ito upang kayo'y magsipagkilos na may takot sa harapan ng Diyos na buhay, at upang isulong ang karunungan sa ibabaw ng lupa at ipamahagi sa mga taong gutom at uhaw, at higit sa lahat sa mga taong ibig ang kaligtasan. Sapat na baga
ang mga taong inyong naliligtas. Sapat na baga ang mga taong inyong nakasasalamuha ay inyong pinagkakaloban ng ebanghelyo ng kaligtasan, datapwat hindi natanim sa kanilang puso't kaalaman ang mga salita ng kaligtasan. Matatawag baga kayong mga misyonera at misyonero kung ang kapayapaan sa pagmisyon ay hindi nyo may sagawa sa inyong mga sarili. At kayo'y aking pinagbibili ng muli. Hanggang kailan na siya ay mananalangin lamang at gaganapin ang ayunong aming hinahangad. Ang pundadora daw pong magsasabi sa kasangkapan. Ano ba yung plano nyo kasi? Tinatanong ko yun. Pag-usapan ba po namin kagalang-galang kung kailan kami po mag-isa. Pag hindi kayo, pasin nyo kay Lolo. Lolo! Sapagkat hindi sapat ang pananalangin sa gabi at ating gabi, sapagkat ang ibig namin ay kanyang magawa ang mga nagawa ng mga unang kasangkapan na nauna sa kanya, upang kanya ring taglayin yaong kapangyarihan na ipagkakalob ng kanyang magiging protektor muli. Sapagkat ang daing ay laging kanyang ginagawa, datapwat ang ibig namin ay ang sapat na pag-ayun, napagunawan. Sige po, usapin ko mamaya sila. Sapagkat hindi lamang isa, dalawa, tatlo, apat o lima na inyong mararating sa inyong pagmimisyon. Sapagkat siya ang isasalang sa mga bagay na pagmimisyon na yan, na kailangan anumang oras ng pagmisyon, sino man sa inyo ay maging handa sa utos na ipagkakalob ng dakilang amang lumalang. Napagunaw. Sapagkat sino man sa mga naging kasangkap mula noon hanggang ngayon sa kanyang edad, siya lamang ang nakaganap ng pagmisyon at nakapagtatag ng mga lunduyan na hindi natatag ng ibang mga kasangkap. Napaguna. Salamat po. Kaya't inyong alalahaning mabuti ang pag-alay ng kanyang buhay sa pagganap ng tungkulin na ito. At kung siya ay hindi ninyo tutulungan sa mga bagay na material na pangangailangan, kailanman ay hindi siya makaangat sa kasangkapan na kanyang hinahangad. Napagulo. Hindi na ako pa muli. Ako ang sekretarya ng Kaitasan, Teresita, sa inyong kalat. Salamat po. Salamat po.